At this time, I think siguro lahat naman alam na dumating ang Zenix dito sa Pilipinas. Ang Toyota Innova Zenix or Zenix for short, gaya ng sinasabi ng marketing ng Toyota, is the successor of our beloved Toyota Innova. As usual, gaya ng ibang sasakyan, mayroon tong mga variants. Two to be specific. Merong Zenix na hybrid na nagkakahalaga ng 1,953,000 Philippine peso. So medyo masakit na siya sa ulo and malapit na sa psychological price point na 2 million. Pero kung medyo namahalan ka sa hybrid variant at hindi ka pa masyado comfortable mag-manage ng hybrid or mag-maintain ng hybrid na sakyan, nandito ang Toyota Zenix 2.0V CVT na literally 283,000 Philippine peso cheaper. But at that price point, mas mahal pa rin siya ng 20,000 Philippine peso compared sa Toyota Innova G na in my opinion, true 7-seater na i-discuss natin dito sa video na to. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Looking at the front profile, dahil ito ay all-new vehicle, nakita natin dito na nag-step up talaga ang game ng mga designers ng Toyota. Nung unang nakita ko to sa personal at wala sa showroom ng Toyota, napatingin talaga ako. Akala ko kasi may bagong model ang Lexus. Pero lo and behold, Toyota ang badge niya sa harap kaya naalala ko may Zenix nga pala. It's definitely a step up in design compared sa mga Innova na nakita natin. Plus, looking up front, meron na rin siyang front parking sensors para makatulong sa pagpapark mo. Halos kamukha talaga siya nung hybrid na variant niya pero looking up close, pag tinignan mo yung Toyota logo up front and yung kanyang dashboard sa harap, yung windshield to be specific, dito natin mapapansin na walang Toyota Safety Sense to kasi yung kanyang Toyota logo sa harap, hindi siya embossed, hindi siya 3D, and sa windshield, plain lang siya. Wala yung dalawang camera na merong sensors for the Toyota Safety Sense. As for the engine, pareho to syempre ng 2.0 na makina na makita natin dun sa Zenix Hybrid. Pero dahil walang electric motor na nag-a-assist sa Zenix 2.0V, ang kanyang maximum output ay lesser compared sa Q na hybrid. To be specific, ang kanyang output ng horsepower is 174 at 6,600 RPM and 205 Nm of torque at 4,500 RPM. Comparing those numbers, di hamak talaga na mas malakas ang hatak ng mga Innova na diesel because of course, ganoon talaga ang lakas ng hatak ng mga diesel. In terms of fuel efficiency naman, syempre hindi pa rin ito kayang talunin yung hybrid variant nito and looking at the numbers, mukhang hindi niya rin kayang talunin ang numbers ng mga diesel na Innova. Pero at the price ng diesel at gas ngayon, plus yung presyo ng diesel maintenance cost, siguro in the long run, more or less magiging at par or equal na yung kanilang cost of ownership. Looking at the side, dito natin makita yung minimalist design ng Toyota. Merong lines here and there para sa aerodynamics to, I would think, pero plain, elegant, and simple, which is a really good plus for me. Lalo na siguro kung ikaw yung tao na ayaw mo mag-stand in the crowd. Meron din tong 17-inch alloy wheels na single tone lang, which really complements, I think, the simplicity of the overall design. Wala rin tong plastic fenders which is a good thing for me kasi mas elegante at mas simple nga siya tingnan. But what surprised me most is its ground clearance. At 185mm, mataas-taas na rin to compared sa mga kailangan nating daan ng baha, lubak, na let's admit it, gusto talaga natin mga Pilipino ng matataas na sakyan dahil sa mga yan. Taking a look at the back, dito talaga confusing itong sasakyan na to kasi meron siyang Zenix na emblem or badge pero meron pa rin Innova. Siguro later on, matatanggal ng Innova badge talaga dito at paninindigan na ng Toyota Motor Philippines na Zenix itong vehicle na to. Similar sa mga modern na lumalabas na sasakyan ngayon, meron na tong standard rear sensors and parking camera. Malaking tulong yan kasi medyo mahaba itong sasakyan na to para tulungan ka para makapag-park.
I believe all the taillights are LED na rin, plus the spoiler with the integrated third brake light adds to a sporty look. Similar to the hybrid variant and the Innovas, nasa ilalim yung kanyang spare tire. But what you can find here na hindi mo makita sa Innova is yung kanyang power liftgate, which is a good, modern, but somehow overrated feature if you ask me. Taking a seat at the third row, nandito ang controversy nitong sakyan na to. Across all countries na binibenta ang Zenix, it is being marketed as a 7-seater. Kasi dalawa sa harap, dalawa sa gitna, then tatlo daw dito sa likod, sa third row seats. In my opinion, yung Innova na minamarket sa atin as 8-seater, yun talaga ang 7-seater. Kasi kahit anong gawin natin siguro, itong third row seats, dalawa lang talaga ang adult na kayang isakay dito. Yes, meron namang 12-volt power outlet dyan, merong aircon, merong mga compartments para sa bottles and cups at both sides. Pero let's be honest, tatlong adults, hindi kasya rito. Siguro tatlong young adults na around 13 years old, pwede. Pero average adults, kahit mga babae na mga 5'1", 5'2 ang height, hindi na sila magiging komportable dito sa third row seats. Speaking of comfort, ditong sa second row ang pinakomportable. Combination of plastic and soft materials ang paddings nito sa mga kanyang arm doors. Seats are fabric pero meron siyang advantages during hot summer weather na meron ang Pilipinas, which is around 6 months of the year. Similar sa Zenix Hybrid, naka-captain's chair din sila. Meron din silang center table na pwedeng lagyan ng bottle holders or cups. On both sides, nandyan yung kanilang aircon and mga ilaw. But unlike yung hybrid variant, wala tong Ottoman features, so manual adjust lang ang mga mayordoma at mayordomo na mga sasakay dito sa likod. Similar sa other Innovas, syempre meron ding dedicated controls para sa rear passengers. Dahil we live on the age of information, meron dalawang Type-C chargers dyan to ensure na never may lobat ang ating mga gadgets like cellphones, tablets, etc. All in all, dahil mahaba ang wheelbase ng Zenix, I really believe na ito ang pinaka-least na matagtag na section ng sasakyan na to. Even me standing at 5'9" or 5'9.5" on a good day, maluwag-luwag at malaki-laki ang headroom, legroom, shoulder room, and even yung aking footroom. Yung mga may balak sigurong bumili ng Zenix, lalo nitong non-hybrid variant, best na sakyan dito sa second row para malaman nila kung gaano ka-komportable. At the end of the day kasi, ang tingin kong mga bibili dito sa sasakyan na to ay yung may mga driver or yung mga may dinadalang mga seniors para sa mga long trips. As for the front, syempre combination of plastic and soft materials ulit dito sa mga sidings. Yung kanyang mga bottle holders, I think sizable naman yung mga yan. The controls are very familiar, similar sila sa Innova. Then, dahil wala itong Toyota Safety Sense, medyo limited ang buttons na makita mo dito sa lower left of the cabin. Andyan lang yung button for the power liftgate and yung kanyang adjustable na headlights. We may lose the leather seats pero at least leather naman yung kanyang manibela. Manual adjustable yung kanyang mga upuan. Similar to other Innovas, adjustable to tilt and telescopic yung kanyang manibela, which is really a good thing para kahit anong size ng driver kayang i-drive to. What confuses me lang dito is meron siyang paddle shifters. I don't think yung mga MPV drivers na magsasakay ng mga seniors or may dalang executive dun sa likod kakailanganin tong paddle shifters. Pero just in case, kung mag-isa lang naman at gusto na maging sporty-sporty ang takbuhan, nandyan pa rin sila. Another good thing na nakita ko rito, kahit wala siyang Toyota Safety Sense, meron pa rin tong cruise control, which is a really good thing, a good feature na meron tong sasakyan na to for long drives. Lalo na kung mag-drive ka papuntang SCTEX, TPLEX, na Diyos ko, napakahaba, napakalayo ng mga pupuntahan mo, malaking tulong ang cruise control para ma-maintain yung speed mo under the speed limit, of course. Plus, malaking tipid rin kasi yan para sa gasolina or fuel efficiency in general. Yung kanyang infotainment screen is 10.1 inch. Malaki-laki na rin to compared sa mga competition. The basic and easy to read aircon controls are still there, which is a very good thing kasi iba pa rin talaga ang mga buttons. Another excellent feature then for the driver is yung kanyang auto hold and electronic parking brakes. Malaking tulong yan para sa mga stop and go traffic kung sakaling mag-drive ka sa city. Type A and Type C charging ports meron din to sa harap.
Yung kanyang bottle holders or cup holders sa harap, significant din ang size. Kasya dyan yung mga malaking mga bakal nating dala na hindi natin maiwan tuwing umaalis tayo. Similar ulit sa Innova, ang na-retain dito is yung kanyang cup holders dun sa air vents. Malaking tulong talaga yan para sa akin. Ewan ko, pero dyan ko talaga nilalagay yung mga drinks ko kasi napapalamig sila ng aircon. All in all, medyo modern na talaga ang design ng mga Toyota and makita natin yan dito sa Zenix. Dahil ito ay MPV, maraming mga cubby holes na pwede mong paglagyan ng mga kung anik-anik. Napansin ko din dito, parang meron siyang provision for moonroof or sunroof. Kasi sa Indonesia kung saan ito ginagawa, merong moonroof yung mga yan sa pagkakaalam ko. The lack of the Toyota safety sense is, I think okay lang naman kasi meron talagang mga drivers na gusto pa rin ang manual, so to speak. Ang one disappointing feature lang dito sa harap siguro na napansin ko sa mga bagong Toyotas, wala siyang kasamang dashcam, yung Yaris Cross, Wigo, and I think yung ibang mga paparating na sasakyan ng Toyota, may kasama na kasing dashcam yun by default. Currently priced at 1,670,000 Philippine peso, 2.0 gas engine, front-wheel drive unlike the rear-wheel drive ng Innovas. Does this vehicle make sense? For me, and majority siguro ng mga Filipino consumers, this doesn't make sense. Hindi ako magulat kung 3 or 5 years down the line, mawawala tong Zenix variant na to. Pero I'm sure, Toyota Motor Philippines did their homework naman and are seeing a market segment ng mga Pinoy na of course hindi ako kasama dun na pwedeng pagbentahan nitong sasakyan na to. Ditching out the tried, tested, but aging IMB platform and matagtag na platform yun if I may add. Over the new, more sizable and more comfortable TNGA platform, for sure, merong mga bibili neto pero if you ask me, kung maglalabas ako ng almost 1.7M, I would rather go for the diesel Innova, which is a true 7-seater if you ask me, or magdadagdag na lang ako ng additional para hybrid variant na ang makuha ko. That is if kung merong supply. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.